Hello mga ka-sellers, I'm CJ Altonaga, again, your accountant. For today, I will be teaching ngayon kung paano mag-encode or paano gamitin yung data validation and yung data entry ni BIR para sa ating mga 2307 para makapagpasa tayo ng SOUT or Summary Alpha List Withholding Taxes. So dahil may 2307 na tayo kay Shopee, need natin siya ipasa through EBAR e-submission. So, kailangan natin yung file na to. So, yun yung ituturo ko ngayon. Before tayo mag 1701Q para alam nyo na kung paano natin i-process yung data. So, share ko lang po yung screen. Wait lang ah. So, ayan. So, dito tayo kay Shopee. Saan natin makikita yung ating BIR Form 2307? So, dito siya sa may income natin. Then, dito sa may tax document. So, ida-download lang natin siya. Yan. Pag na-download na, kita naman natin yan. Yan. I-open lang natin. So, nandyan yung mga details natin. So, ayan, details kung anong period to. So, from July 1 to September 30. So, this is for the third quarter. 307 natin for the quarter. So, ito, yung 2 to 5 is the information natin as a seller, yung ating identification number ng SSL natin, yung pay number natin, yung pangalan natin, and yung addresses. So, payer's name is si Shopee. Si Shopee kasi yung nag-withheld sa atin. So, si Shopee ang identification number niya yan. Ayan. So, income payments to seller is, ayan. So, ito ang kailangan natin sa ating paggawa ng ating SOUT or Summary of Withholding Tax. So, dito tayo kay data entry muna. So, dalawa to. Dalawa yung, kapag nag-download tayo, dalawa siya. So, kung gusto nyo malaman kung paano mag-download and install, nag-upload na ako kahapon or i-paste ko na lang sa dulo ng video. So, eto muna tayo, si data entry version 7.3, yung latest version natin ngayon. So, eto muna tayo, magde-data entry muna tayo bago tayo mag-validation. So, ilalagay lang natin kung ano yung username natin. Yan. So, kailangan, yan, nakalagay dyan, you must enter first your company taxpayer info to access. So, ano ang ilalagay natin yan? So, we want to do it now. So, ano yung RDO? Makikita nyo naman yan. Kailangan natin mailagay na ang ating information. So, pwede natin siyang makita din dito sa ating. Yung iba dyan wala. So, wala dito yung RDO, pero mostly naman makikita natin dyan. Sa COR natin makikita yung ating info dito. So, dito, lalagay ko lang yung mga info. Sorry kung matatagalan. Ano na. So, private. Hindi naman tayo government, so private tayo dyan. So, line of occupation, sabihin na natin printing. Kasi kami ay printing services or pwede rin nyo naman ilagay online. Selling. Ganyan. So, sorry. Tapos itong classification, ano kasi siya. So, individual, kasi individual. Kung non-individual is corporate and partnerships. Yun, yung non-individual and government, gano'n. So, tayo ay individual. Tapos, ayan, ilalagay nyo lang yung inyong information dito. Hindi ko na binabanggit ko ano yung mga ano dahil
Yan. Medyo tahimik lang tayo. Medyo. Yan. Tapos authorized representative or signatory is si taxpayer. Kayo to ha. Yung authorized. Or kung may iba kayong authorized. Kasi kapag corporate, meron silang ibang authorized signatory. Pero kung ano naman kayo, individual, si taxpayer na lang yung ilagay nyo. So, isi-save lang natin yan. Then, close natin. So, okay na. Meron na tayong, kung kung gusto nyo i-edit, lagay nyo lang dito. Ito lang yung withholding tax agent information, yung kailangan nyo tingnan. So, dito na tayo sa ating south form. Sorry. Ayan. Ko alam kung magiging ano siya. So, etong south form, ang ilalagay natin is 1701Q kasi nasa 1701Q tayo. Tapos, for the month of, since ang dulo ng ating third quarter is September, so dapat September yan. Pero 2024. So, add update lang tayo dito. Yan. Then, add tayo. Ilagay yung add. Tapos, ito, ang ilalagay mo dyan is ah, yung TIN ni Shopee. So, ano yung TIN ni Shopee? 008-988-817. So, lalagay mo lang dyan yung Shopee. Ito, Shopee Philippines Inc. Yan. Then, dito, ano yung ATC? Kung ano yun nandito, yun yung ilalagay mo. So, WI-760. So, hindi siya makita. Wait lang ha. So, hanapin natin siya. Usually kasi na-edit to eh. Wait lang. WI-760. Ayan. Same siya na WI-760, one half of. Ayan. So, ang ilalagay mo na lang dyan is yung total na 10,000. Tama. 10,962.5. Magkaiba talaga. Ang basis ni BIR ay ni Shopee dito ay gross remittance at hindi yung gross sales natin. So magkaiba siya. Ang remittance is yung ating ah kung magkano yung binibigay natin. Wait lang. Minsan kasi magulo tong ano yung ni BIR. So 10,962.5. So ito siya, yung total. So kung hindi siya magto-total diyan, ano mo na lang na 237. Ganyan siya. Pwede mo namang i-edit yung amount of tax withheld. So, no na. Teka lang. Pwede mo naman siyang i-edit. Kunyari, eto, yan. Pwede mo siyang i-edit na, alam ko kasi dapat one half of 1% dapat siya. Pero hindi kasi siya nag-a-appear na one half of 1%. So, kumbaga hindi siya nag 0.5. Kaya ano lang siya ng ganyan. So, yan. Pero dahil hindi nga siya ma-edit, 2307, napasobra yung withheld sa atin ni Shopee. So, isi-save lang natin. Tapos, kung kunyari, kung meron ka pa sa Lazada, i-add mo lang siya. Tapos, ilalagay mo dito yung tin ni Lazada, tin ni TikTok, add lang ng add. Pero kung wala ka nang i-add, or kung may multiple naman na ikaw na Shopee accounts, Shopee shop, pwede mo na rin siyang ilagay dito. So, lalagay ka lang ulit ng tin ni Shopee. So, ganyan. Pero kung yan lang ang ano mo, si Shopee lang, mag-okay ka na dyan. So,
I-inquiry lang natin. So, makikita naman natin dito na 237 talaga yung binigay na withheld sa atin ni Shopee. So, yan yung unang nabayaran ni Shopee. So, 237. So, inquire lang natin. Yan, tama naman. Yan, 210,962.5 tsaka 237. So, exit na tayo. Kasi kapag kunyari marami yan, kung kunyari mag-edit ka ulit, no? Tapos revert, tapos add ka, kunyari magdadagdag ka ulit. 008, 988, ay sorry. Tin ni Shopee is 008, 988, 817. So, W760. Kunyari, same lang siya. Kunyari lang. 0.50. Ayan. Tapos, 237 pa din. Kunyari lang na multiple shops ka, ganyan, multiple ano mo. So, i-revert mo lang, inquire. Yan, magiging dalawa yung ano niya. Kunyari, Shopee, Lazada, number one mo Shopee, number two Lazada. Makikita mo dyan kung magkano yung total income payment tsaka tax withheld. Pero since isa lang naman yung ating Shopee, pwede natin siyang delete kasi isa lang naman yung ating ano, shop. So, 237, kampante na ako na 237 and 10,962.5 yung ating na tax withheld. So, you want to exit? Pwede ko siyang yes. Then, ang gusto ko kasi dito kay ano, igana na natin yun. I-print inquire ko siya para ma-print ko yung Excel report. So, pwede mo siyang i-print ng Excel report na ganito kasi minsan si BIR or yung mga banks nang hihingi ng Excel, ng printed file ng copy ni yan, yung printed file na ganito. So ipiprint mo lang siya, wait mo lang siya na matapos. Medyo matagal lang siya. Ayan, nagkaroon ng error. Ba, yes mo lang siya. Exit ko kasi nagkaroon ng error. So, don't save kasi dapat meron siyang. So, kung itatanong nyo kapag nagkaroon ng error, pwede mo pa din naman siyang ibalikan. So, sorry. Ayan. So, punta lang tayo dyan. Tapos, print inquire. Sorry. So, baka naguluhan kayo. So, kung nag-exit man siya ng kusa kasi nagkaroon ng error, pupunta ka lang ulit dun sa South Forms, print inquire. Ayan. Tapos, Excel report. Tingnan natin kung magtutuloy. Yan, nagtuloy na siya. So, ito lang siya. Parang naging Excel file lang siya. Ganyan, naging 237 siya. Yan, basta ang dulo is 237 or kung magkano yung total na 2307 or yung binigay sa'yo na certificate. So, isa-save mo lang siya. Nyari, save mo siya sa iyong PC. Yan. Save mo lang na ganyan. Tapos, okay na yan. Tapos, pwede mo na siyang i-print sa inyong para kung manghingi man si bank, kung magbabayad kayo, meron kayo may ipapakita. So, tapos na tayo sa ating pag-export dyan, di ba? Ibabak natin siya, mag-generate file tayo. Yan. Tandaan nyo kung saan mo isi-save. Kunyari, di ba 7.3 yan? So, gusto kong i-save lang sa, ayan, sa labas lang ng itong BIR Alpha. Yan, save ko lang. Yes. Ayan. Okay na. Tapos back to main menu, i-exit ko lang. Kailangan mo i-exit para makapagkaroon ka ng validation. So kapag ka-exit mo, sorry, punta ka dun sa Alpha List Validation Version Point. Kanina, data entry tayo. Ngayon, validation tayo. So, i-validate mo lang siya. Automatic yung account niya ng tin ng withholding agent na sa'yo. Then, South.
Then, pipili ka dito, 1701Q. Iba-browse mo. Ito yun. Ano bang date natin siya ginawa? So, ito siya. 'Di ba? Kasi ngayon ay October 20, 7:50 ko ginawa to. So, ayan. Okay mo lang siya. Tapos, 09 yung tax year. Ay, 09 yung month, tax years. Tapos, ibabalidate file mo lang. Saan mapupunta yung report niya? Sa report. Para lang malaman mo na hindi siya ire-reject kapag pinasa mo na siya sa my e-submission natin. So, ganyan. No? Errors encountered. Pero kapag may error yan, babalik ka at babalik ka dun sa data entry mo kung ano yung, minsan, hindi valid yung hindi valid yung mga ganito, ganun. May lalabas dyan yung error. So, ganun lang. So, yan, i-note mo to. So, validation successful ka. Then, meron siyang for non-e-filers. So, dito tayo, non-e filers, basta ganyan. Kasi merong alpha list na e-filers. So, pero dito tayo kapag small sellers is non-e-filer. So, nasa e-submission tayo. So, ang file is makukuha mo dun sa may encrypted file nung BRR Alpha 1703. So, back to my menu. Okay na tayo dyan. So, makikita mo lang naman yung file, 'di ba? Sa this PC, sa C, sa BIR Alpha, then, dito sa encrypted file. So, kung ano yung latest version, yung ito yung ipapasa mo kay BIR. So, kapag dinouble click mo yan, walang app dyan. So, si BIR lang yung makakakita. Baka kasi magtaka kayo, ay, hindi ko mabuksan yung that file, yung ginawa ko na encrypted file. So, hindi mo talaga siya mabubuksan. Si BIR makakabukas sa kanya. Or kung may reader kayo na ganitong file, pwede nyo mabuksan. Pero sa akin, wala akong reader na ganun. So, CBIR ang nakakabukas na sa kanya. So, kaya I suggest na export mo siya muna sa Excel para makita mo at mapasa mo sa bangko kung nanghihingi. Ayun lang. Yun lang naman tong ah, kung paano data entry and validation ng Alpha List ng South. Pero kung paano i-submit sa next topic ko na. So para dun ko na ilagay yung mga details kung paano siya i-submit sa e-submission at para magtugma dun sa atin sa mga 1701Q natin. So, ayun lang for now. See you again. Baka tomorrow mag-upload ako ng mga 1701. Everyday baka mag-upload na ako ng mga 1701Q. Then, continue pa rin yung tutorial natin for the third quarter. Yun lang. Stay tuned. Alam ko marami na nagtatanong kung kailan ako gagawa ng mga videos. Stay patient lang po. Ayun po. So, subscribe lang po and thank you and God bless. Kung may questions, let me know para sama ko siya sa ibang topics, sa mga susunod na topics. Ayun lang po. Thank you.